Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous God, for He is amazing, He is holy, He is awesome, He is full of mercy and grace, and He loves us so much. Our Father is very forgiving, and He considers us the apple of His eye. I praise also my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the King of Kings and the Lord of Lords, the man clothed in linen with an inkhorn, the one who's writing our names in His book of life. Because Jesus sacrificed Himself on the cross for the forgiveness of our iniquities. He gave His life for His friends. We are the friends of Jesus, Yeshua. He is faithful and true to the Almighty Father, and He is faithful and true to us. I also praise the Holy Spirit. I give thanks to the Holy Spirit for always guiding us, for always reminding us of the goodness of our Father and of the teachings of our great teacher, Jesus Christ, the High Priest. So si Jesus Christ, marami siyang role sa atin, sa buhay natin. Si Almighty Father, marami din siyang role sa buhay natin. At ang Holy Spirit. Nagpapatawad ng kasalanan si Almighty Father. Si Jesus Christ, He also forgives sins. Therefore, Jesus Christ is also God, like our Father. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. So, last time we read Deuteronomy chapter 31. Dito, inaugurate si Joshua as the new leader of Israel because he was chosen by the Almighty Father to lead the Israelites to the land flowing with milk and honey. So, matatapos na yung paglilid ni Moses. Hindi makakapasok si Moses sa land flowing with milk and honey or cross over the Jordan River. May dahilan si Almighty Father. Mahal niya kasi si Moses. Ayaw niyang magkasala. Ayaw niya maging arrogant. Kaya ang maglilid ngayon ay si Almighty Father. The Lord your God Himself crosses over before you. At si Almighty Father na ang maglilid sa mga tao. So, hindi na makakausap ng mga tao si Almighty Father kasi kaya lang nalalaman ng mga tao nung time ni Moses ang message ni Almighty Father kasi inire-relay ni Moses sa mga tao pag nakakausap niya si Almighty Father. So, kung mawawala na si Moses, wala nang makakausap ang mga tao, wala na silang mapagtatanungan. So ano ang gagawin? Merong high priest. At ang leader nila, si Joshua, anong gagawin? The high priest will use the Thummim and the Urim. Lately ko lang nalaman yun. Last year lang. Yung Urim and Thummim. Wala nagsasabi. Ba't ganon? So, ginagamit ni Almighty Father yung Urim and Thummim. Yun ang hawak-hawak ng high priest nasa breastplate. Underneath the breastplate. At sinabi ni Almighty Father sa mga tao na huwag matakot. Be strong and of good courage. Dahil nakakatakot naman talaga. Kaya binibigyan ni Almighty Father ng
Minomotivate niya yung mga tao na huwag matakot. Dahil si Almighty Father, He is powerful. He will never leave you nor forsake you. And up to now, si Almighty Father, yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya pinababayaan at hindi niya iniiwan. Dalawang beses inulit, no? He will not leave you nor forsake you. Sa verse 6 at saka verse 8. Yung be strong and of good courage naman, inulit din uli. At bigyan ng reminder that the law must be read every 7 years. Yung the year of release at the Feast of Tabernacles or Feast of Booth or Sukkot. Lahat ng tao tinatawag. Men and women, children, and also the strangers. Lahat ng nakatira sa Israel. Or lahat ng mga magkakasama na tribe kasama ang stranger. Para malaman ng mga tao kung bakit sila nandun sa land flowing with milk and honey. Tayo, anong book of law natin? Ang Bible, ang book of law natin, ang manual ng buhay natin. Bigay sa atin ni Almighty Father. At binabanggit din dito na alam ni Almighty Father na magkakasala ang mga Israelites. Sinasabi ni Almighty Father ang mga mangyayari. Bakit alam ni Almighty Father? Because He is powerful. He created this world. Hindi sakop si Almighty Father ng time. Kasi powerful si Almighty Father. Kaya nga, kay Almighty Father, tapos na ang kwento ng mundo na to. Hindi siya sakop ng kahit anumang dimension or time. Boundless si Almighty Father. So pag alis ni Moses, sinabi ni Almighty Father sa mga tao, at kay Moses na yung mga tao ay magkakasala. They will play the harlot at mag-worship sila ng foreign gods. At sabi ni Almighty Father, He will forsake those people, yung mga stubborn people. Itatago ni Almighty Father ang kanyang mukha, hindi niya kakausapin ang mga tao. Para matuto yung mga tao na hanapin si Almighty Father. Kaya binigyan ni Almighty Father ng song, si Moses, na isulat dapat ni Moses, yung song na yon. Para yung song ay makapagpapaalala sa mga tao na si Almighty Father, He is forgiving and loving, and He also establishes justice in this world. Si Almighty Father, gusto rin niya ng mga tao maging righteous, kagaya niya. Because our Father is righteous, He is holy. Kailangan maging kagaya tayo ng tatay natin. Sa itsura, kamukha na tayo ng tatay natin, pero dapat sa heart, maging kamagaya tayo ng tatay natin. Para makasama natin siya sa kanyang eternal kingdom. So yung Book of Law ay ilalagay sa katabi ng Ark of the Covenant na nakita ni Hilkiah. Na nabasa natin, di ba? Nakita ni Hilkiah na sa 2 Kings. Nung time ni King Josiah.
Naaalikabukan na. Hindi man lang binabasa ng mga tao. So yun yung time na dapat nang basahin ng mga tao. Malaman ng mga tao ang law ni Almighty Father nung time ni King Josiah. Dahil ang last time was kay King Solomon pa. And then nahati, di ba, yung kingdom, naging kingdom of Israel and kingdom of Judah. So napabayaan yung book of law. Napabayaan si Almighty Father, kinalimutan ng mga tao. So may song na ibinigay si Almighty Father, yung lyrics ng song kay Moses. So Deuteronomy chapter 32, give ear, O heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. Makinig. Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as raindrops on the tender herb, as showers on the grass. Bakit hinahalin tulad sa water? Nagpapabunga. Hindi dry, no? Magiging tumutubo. 'Yon. Merong fruits. Maging inspiration sa mga tao. Dahil pag ang buhay natin dry, ang heart natin dry, matigas ang puso natin, malayo sa atin si Almighty Father. Kaya nga yung living water, si Jesus Christ yon, kailangan natin sa buhay natin. So kaya inihalin tulad ang salita ng Diyos sa drop of as the rain, my speech distill as the dew, raindrops on the tender herb, and showers on the grass. For I proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. So pinuri. Pupurihin natin lagi si Almighty Father. Because He's worthy to be praised. He is the rock, His work is perfect. Yung rock, no? Ano to matigas diba yung bato? Hindi lang basta pebbles or stones, it's rock, malaki yon. His work is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Full of goodness ang tatay natin. Matibay siya. Matatag. Kaya sinasabi na He is the rock. Si Peter hindi siya rock, minamotivate lang siya ni Jesus Christ para yung kanyang faith ay hindi mag-dwindle. Verse 5, they have corrupted themselves, they are not His children, because of their blemish, a perverse and crooked generation. Naging makasalanan ng mga tao. Pag tayo ay makasalanan, hindi tayo anak ni Almighty Father. Puro ka chismisan ang ginagawa natin sa buhay. Puro pakikipag-away, puro paninira ng tao. Hindi tayo anak ni Almighty Father. Kung sumasamba tayo sa mga graven images, sa mga kahoy, semento, bakal, ginto, pilak, plastic, may mga lucky charms na gawa sa plastic, no? Gawa sa kahoy. Crooked generation, wickedness, kadumihan yon, imperfections in the sight of the Almighty Father. Verse 6, do you thus deal with the Lord, O foolish and unwise people? Bakit foolish? Pag hindi tayo nitiwala kay Almighty Father, wala tayong takot kay Almighty Father, we are considered foolish and unwise. Is He not your Father who bought you? Has He not made you and established you? Di ba si Almighty Father, siya ang nag-establish sa atin? Siya ang gumawa sa atin, siya ang nag-save sa atin. Lahat ng plano ni Almighty Father maganda, pero anong ginawa natin? Mga decision making natin mali. Dahil ang tingin lang natin ay nandito sa bagay sa mundo na to. Verse 7. Remember the days of old, consider the years of many generations.
Ask your father and he will show you. Your elders and they will tell you. Itanong niyo sa mga old people yung goodness ni Almighty Father, no? Ibig sabihin nito. Itanong ninyo sa mga nangyari in the olden days. Ano ba ang ginawa ni Almighty Father in the olden days? Sinave niya yung mga tao. Verse 8, when the Most High divided their inheritance to the nations, when He separated the sons of Adam, He set the boundaries of the peoples according to the number of the children of Israel. So binabanggit dito na may kanya-kanyang inheritance ang bawat tribe. Bakit binigyan ni Almighty Father ng inheritance sa kanyang mga tribe? Dahil ang kanyang mga anak ay binibigyan niya ng pagpapahalaga, importante. Importante tayo kay Almighty Father. Verse 9, for the Lord's portion is His people. Jacob is the place of His inheritance. Tayo ang kanyang treasure. Tayo ang kayamanan ng tatay natin. Kahit anong itsura natin. Maganda tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Verse 10. He found him in a desert land and in the wasteland, a howling wilderness. He encircled him, he instructed him, he kept him as the apple of his eye or pupil of his eye. Yung mata. Magandang tingin ni Almighty Father. Nakafocus si Almighty Father, ibig sabihin, sa kanyang mga anak. Hindi nawawala ang focus ni Almighty Father sa atin. Kahit sabihin ni Almighty Father na hindi niya tayo kakausapin, pero hindi tayo matitiis ni Almighty Father. Papatawarin at papatawarin niya tayo. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan natin. Nakakalat tayo dati, nasa wilderness tayo. Punong-puno tayo ng hinagpis. Pero si Almighty Father, He gathered us. Verse 11, as an eagle stirs up his nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on His wings. Buhat-buhat tayo ni Almighty Father. Lahat tayo. Parang eagle si Almighty Father. Maganda yung mata niya at kita niya lahat. Itinataas tayo ni Almighty Father. Dahil nakalugmok tayo sa putikan. Pero anong ginagawa natin? Pilit tayong kumakawala sa hawak ni Almighty Father sa atin. Dahil gusto nating lumublob sa kaputikan. Pero itinataas niya tayo. Ini-elevate niya tayo. Minomotivate niya tayo. Gusto niya tayong mapabuti. Verse 12, so the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. So noong time na to, wala pang sinasamba ang mga tao na false gods. Verse 13, he made him ride in the heights of the earth, that he might eat the produce of the fields. He made him draw honey from the rock, and oil from the flinty rock. Gumagawa si Almighty Father ng miracles. Pinakain niya tayo. Blessings upon blessings ang binibigay niya. Galing sa flinty rock yung oil. So ito yung crude oil, no? Crude oil to. He made him draw honey from the rock. Kahit sa bato may honey. Nakakakain ang mga tao. Verse 14, curds from the cattle and milk from of the flock, with fat of lambs and rams, of the bread of Bashan and goats, with the choicest wheat, and you drank wine, the blood of the grapes. Magasarap ang pagkain ninyo, hindi kayo hindi binababayaan. Verse 15, but Jeshurun,
Jeshurun, it means the Blessed One. But Jeshurun grew fat and kicked. You grew fat, you grew thick, you are obese. And then he forsook God who made him and scornfully esteemed the rock of his salvation. Pag obese tayo, unhealthy tayo. Ako unhealthy ako. Merong fatty liver. You grew fat, you grew thick. Naging unhealthy. Naging imperfect tayo. That's ating wickedness, greediness, arrogance. Iniwan natin ang tatay natin. They provoked him to jealousy. Nagselos si Almighty Father. Dahil may iba tayo, pinaglilingkuran. They provoked him to jealousy with foreign gods. With abominations, they provoked him to anger. Up to now, pinoprovoke natin si Almighty Father to get upset with us. Meron ako nakita, no? Statue, hinihila ng mga tao. Hindi naglalakad. Tapos sasabihin nyo, powerful yun. Kung powerful yung statue na yun, bakit hinihila ninyo? Bakit hindi naglalakad? Nagiging comedy tuloy. Hindi ganoon si Almighty Father. Hindi ganoon si Jesus Christ. Hindi kailangan ni Almighty Father ng assistance. Hindi kailangan ni Jesus Christ ng assistance para tumayo, para magpunta sa ibang lugar. Hindi kailangan ni Jesus ng tagabuhat. Si Mary, kailangan din niya ng Savior. At sabi ni Mary, servant siya. Ha? Di ba natin nababasa yon sa Bible? Sabi ni Almighty Father, wag niyong gagawin ang mga bagay na hindi ko ipinag-uutos sa inyo. Kasi ang ginagawang dahilan ng mga taong sumasamba ng mga graven images, bakit yung Ark of the Covenant daw sinama? Bakit yung importante yung Ark of the Covenant? Ark of the Covenant yon, utos ni Almighty Father yon. Pero kung hindi ipinag-uutos ni Almighty Father, wag gagawin. Hindi ko naman pinag-utos, sabi ni Almighty Father. So bakit ginagawa ng mga tao? Matigas ang ulo. No? Walang lulusot, walang tatagos kay Almighty Father kasi yun ang dahilan na nakita kong reason ng lalaki. Nag-comment siya. Dahil, bakit yung Ark of the Covenant gumawa? Tapos doon sila nag-worship, doon sila nagpe-pray sa Ark of the Covenant. That was before. At utos ni Almighty Father yun. Physical representation yon, kaya may cherub or cherubim. Physical representation yon dahil yung mga tao noong time na yon ay hindi pa maalam sa mga spiritual things. Ini-introduce pa lang ni Almighty Father. So ngayon, kung talagang gusto ni Almighty Father na i-worship natin yung Ark of the Covenant, dapat nakikita natin ngayon, asan yung Ark of the Covenant? Wala na. Tinanggal ni Almighty Father. Itinago na ni Almighty Father. Verse 17, they sacrificed to demons, not to God. To gods they did not know. To new gods, new arrivals that your fathers did not know. O ito yearly na lang may nagiging santo. Kilala ba yun ni Abraham, Isaac, Jacob? Si Carlo na naman. Yung millennial saint. Kilala ba yun ni Abraham, Isaac, Jacob? Hindi yung kilala. Then to new gods, new arrivals. May mga bago lagi, may mga bago taon-taon. Pag may namatay ng mga pope, o yan, naging santo na yung pope. Bakit? New arrivals, new gods. Pag ngayon may mamamatay ng mabait, no? Kunyari, nakita na mabait. Ay, gawin natin santo to.
Sila na nagdesisyon, hindi naman si Almighty Father eh. Tao ang nagdedesisyon. Sasabihin na, hindi, ano na yun eh, nawisik ka na yun ng tubig. Anong klaseng tubig yung winisik nyo? Na-bless na yan, anong klaseng tubig yun? At sino ang nagbe-bless doon sa tubig na yun? Hindi pinag-uutos ni Almighty Father yun. Yung mga tao nagbe-bless ng tubig, hindi inuutosan ni Almighty Father yun. Nakita niya ba dito? Si Jesus, nag-bless si Jesus ng tubig para iwisik sa mga tao. Wala namang ganun ginawa si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinakain niya ang mga tao. Inom muna ako. Pinakain niya yung mga tao. Ngayon kayo, pinapakain niyo ba yung mga tao? Mamahal na mga tuition fee ninyo. Meron kayong school, no? Meron kayong school ng mga religion ninyo. Ang mahal ng tuition fee. Saan nyo nakuha yung puhunan na yun? Imbis na makatulong sa mga taong mahihirap, pag-private pa, ang mahal pa ng tuition fee. Bakit gano'n? Hindi ka maintindihan. Kilala ba ni Abraham, Isaac, and Jacob si Joseph? Hindi. Hindi kilala yun. Si Ambrose, si Francis, sino pa ba? Si Bernadette, si Bernice, si Bridget. Kilala ba yon? Hindi yung kilala. New gods, new arrivals. Uy, meron tayong Pilipino. Sabi, Pilipinong santo. Kilala ba ni Almighty Father yon? Kilala ba ni Abraham, Isaac, and Jacob yon? Hindi. Sino kilala ni Abraham, Isaac, and Jacob? Si Almighty Father. Si Abraham, kilala niya si Jesus. Nakita niya si Jesus. Naka-wrestle ni Jacob si Jesus. Okay? Nakita ni Manoah. Nakita ni Joshua. Maraming nakakita sa Old Covenant, sa Old Testament kay Jesus. Hindi lang Jesus ang name na nilalagay. Nakita ni David. Nakita ni Daniel at saka ni Shadrach, Meshach, and Abednego na nasa loob ng fire sa incinerator. Ang story na sa Book of Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego na sinunog, no? Hindi sila nasunog kasi sino kasama nila? Si Jesus. Verse 18, of the rock who begot you, you are unmindful. Hindi nyo pinansin. Yung rock. Ang rock, si Almighty Father. You have forgotten, and have forgotten the God who fathered you. Kinalimutan si Almighty Father na siya nag-create sa atin, gumawa sa atin. Ginawa niya tong mundo na to out of nothing. And when the Lord saw it, He spurned them because of the provocation of His sons and His daughters. Nagalit si Almighty Father. Ito yung song, no? Na si Almighty Father ang gumawa, pinasulat niya kay Moses. Verse 20, and he said, I will hide my face from them. I will see what their end will be. Pag tinago ko ang mukha ko sa mga taong to, tingnan natin kung anong gagawin nila. Malilipol sila. For they are a perverse generation, children in whom is no faith. Walang pananampalataya kay Almighty Father. Pag may faith ka kay Almighty Father, kahit hindi mo siya nakikita, alam ng heart mo that the Almighty Father, He lives and He created this world. Kilala niyo ba si Perez Hilton? Si Perez Hilton, he was an atheist.
Late si Perez Hilton, mahilig siya sa chismis ng Hollywood chismis. Lately, nagkaroon siya ng sakit. And, nagkaroon siya ng breakthrough. The Almighty Father revealed Himself to Perez Hilton. Chismoso yun si Perez Hilton eh. Ng Hollywood. Maraming kaaway sa Hollywood yun. Pero nung nagkaroon siya ng sakit, bumalik siya kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Yun yung celebrity na hindi mo maaakalain na makakabalik kay Almighty Father. So walang imposible kay Almighty Father, walang imposible kay Jesus Christ. Meron pa ako nakitang isang gay person, sobra siyang gay. Si Maria Sofia Love, yun ba yun? Maria Sofia Love Sanchez. Sobra siyang gay. Ngayon, hindi niya inaasahan. The Almighty Father, Jesus Christ, revealed Himself to that person. Hindi ko na alam kasi kung anong pangalan niya ngayon. Pero nung gay siya, sikat siya, na-i-interview siya sa TV at vlogger siya. Nag-iiba ng buhay si Almighty Father. Miracle yun. Yung mga tao na hindi mo aakalaing makakabalik kay Almighty Father or babalik kay Almighty Father. Si Jesus na mismo ang gumagawa ng way para tawagin yung tao na yun na bumalik sa Kanya. Bumalik kay Almighty Father. Kaya walang imposible. Everything is possible with our God. Kaya nakakabalik na yung mga brethren natin. Nagkakaroon sila ng breakthrough, enlightenment that the Almighty Father is God and so is Jesus Christ. Bakit? It's because we are in the last days. Di ba promise ni Almighty Father? In the last days, your sons will dream dreams, your sons will see visions, and your daughters will dream dreams. Tinatawag na tayo ni Almighty Father. Because the end is near. We are in the last days. Nagumpisa yung last days after Jesus Christ rose from the dead and He ascended to heaven. Doon na nagsimula yung last days kasi inaantay na ang nababalik ulit si Jesus Christ. And up to now, hindi pa rin bumabalik si Jesus Christ, but He will come again. That's a promise of our Father and of Jesus Christ. Kasi marami pa rin mga flames of fire in heaven na kailangan maging tao to pass through the fire, refined as silver is refined, tested as gold is tested. Verse 21, they have provoked me to jealousy by what is not God. Nagseselo si Almighty Father. Naamin ni Almighty Father, nagseselo siya. May karapatan si Almighty Father na magselos. Bakit? He created this world. He created us. They have moved me to anger by their foolish idols. Ano bang ginagawa nyo sa idols nyo? Binibigyan nyo ng pagkain? Binibigyan nyo ng oras at panahon? Ginagastosan ninyo? Minamahal ninyo? Pinupunasan-punasan? Ano ba to? Punasan natin to, maalikabok na. Si Almighty Father, si Jesus Christ, malinis sila, hindi sila naalikabukan. Ha? Hindi nila kailangan pinturahan ng barnes. Natanggal ng kulay, nabarnisan na natin, o nawala na yung mata. Hindi kailangan ni Jesus yon. Powerful si Jesus. Kaya nagagalit si Almighty Father.
They have moved me to anger by their foolish idols. But I will provoke them to jealousy by those who are not a nation. I will move them to anger by a foolish nation. Pipili si Almighty Father ng ibang mga tao. A fire is kindled in my anger and shall burn to the lowest hell. Si Almighty Father nag-create ng hell. Originally, it's for the fallen angels. Pero, doon na rin ilalagay ang mga disobedient and wicked people. Those who worship false gods. Even money, dinodiyos ng mga tao. Yung may Diyos pa na maraming kamay, ano? Sa ibang mga religion, ang daming kamay nun, nakaganon, no? Nakakatakot, hindi ba kayo natatakot? Meron pa silang Diyos na may pangil na ganon, no? Na may sungay pa. Hindi ganon si Almighty Father. Our Father is beautiful. Jesus Christ is beautiful. Hindi nakakatakot. Hindi gawa sa semento. Buhay si Jesus Christ. Wala na sa cross si Jesus Christ. It shall burn to the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. Matindi yung apoy sa impyerno. Dadami. Lumalaki ang Sheol because of the people. Dati maliit lang, konti lang napupunta sa Sheol. So padami na padami ang mga wicked people. Lumalaki ang Sheol. Pinapalaki ni Almighty Father to accommodate the wicked people. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. I will heap disasters on them. I will spend my arrows on them. Ito yung arrows, trials, and tribulations. Iba-ibang mga pestilences and plagues. Verse 24, they shall be wasted with hunger. So, ngayon, no, hirap, inflation, dugtong-dugtong. Pag merong war, may inflation. Pag merong mga calamities, may inflation. Pag merong mga ganong klase, mahal ang mga bilihin, mahal ang mga commodities. They shall be wasted with hunger, devoured by pestilence and bitter destruction. Yung war, destruction yun. Pati yung sakit. I will also set against them the teeth of the beasts. Pangil ng mga hayop. With the poison of serpents of the dust. So, iba-ibang mga klase. Kahit animals, madidestroy ka. Iba-ibang mga ways for destruction of the disobedient people. Verse 25, the sword shall destroy outside, there shall be terror within, for the young man and virgin, the nursing child with the with the man of gray hairs. Bata man, na lalaki, o virgin man, or nursing child, or matanda na, lahat damay-damay tayo. At itatanong nyo, akala ka ba si Almighty Father is very loving? Yes, He is very loving. But, gusto rin niya, He upholds justice and righteousness because He is holy. And He wants us to be like Him. Ngayon, itong mga nursing child na to, innocent ito. Ang mangyayari lang sa kanila, babalik sila, yung soul nila kay Almighty Father. Blessed pa sila, no? Kasi hindi sila nakaranas ng pain and sufferings. Bata pa lang sila, wala pa silang muwang. Balik agad sila. Parang nakakaingit diba? Pagkapanganak, oops, okay na, tapos na yan, balik ka na uli. Ba't ganon? Parang naingit ako. Verse 26, I would have said, I will dash them in pieces, I will make the memory of them to cease
from among men. Makakalimutan. Had I not feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should misunderstand, lest they should say our hand is high, and it is not the Lord who has done all this. Denial, in denial ang mga tao. Hindi naman si Almighty Father ang gumawa nito eh. Magiging in denial ang mga tao. Kung hindi pa gagawin ni Almighty Father, yung magiging in denial pa yung mga tao. Had I not feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should misunderstand, lest they would say, our hand is high, and it is not the Lord who has done all this. Diba may mga tao ngayon? Hindi naman si Almighty Father ang gumawa niyan kasi mabait si Almighty Father. Yes, the Almighty Father is good, He's just, He's righteous, but He also upholds justice and cleanliness of heart, holiness, goodness. Verse 28, for they are a nation void of counsel, nor is there any understanding in them. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. So yung mga nation na yon, hindi na pagsabihan at hindi naintindihan kung anong nangyayari. Wala silang alam. Akala nila matalino sila. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Akala nila, alam nila ang direksyon na kanilang pinupuntahan. How could one chase 1,000 and to put 10,000 to flight unless their rock had sold them and the Lord had surrendered them? Paano nila malalaman? Yun. Paano nila malalaman na sila ay natatalo at nalulugmok na kung hindi dahil kay Almighty Father? Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, pagkalugmok ng buhay natin, mga trials and tribulations natin, inaalaw ni Almighty Father yun. It's for us to trust Him more, to give ourselves to Him more, to deny ourselves, and to follow the Almighty Father. Pero yung ibang mga tao, ang nakikita sa mga trials and tribulations, yun ay galit ni Almighty Father. So it's a perspective, different perspective. Kung ikaw ay obedient kay Almighty Father, nakikita mo yung trials and tribulations para sa ikabubuti mo. Whereas yung mga tao na wicked, nakikita na yung mga trials and tribulations as hindrances for growth. Dahil they're being lied to by the devil. Naintindihan natin? Naintindihan ko yung sarili ko. Lahat ng mga nangyari sa buhay natin, design ni Almighty Father yun para lumapit tayo sa Kanya. But then some of the people, ang isip nila, galit si Almighty Father sa kanila kaya hindi sila lumalapit at yun ang nagiging way para sila ay maging atheist. O, naloko na sila ni Satan sa ganung paraan. At naniwala naman sila. Pero, kay Almighty Father pa rin ang last say kung gusto niyang isave yung tao na yon, gaya ng nangyari kay Perez Hilton. In an instant, nag-change si Perez Hilton. Nakaranas siya ng pain. Nagkasakit siya. Ginawa ni Almighty Father yun a way to introduce Himself to Perez Hilton. Our Father is powerful. Jesus Christ is powerful. Verse 31. For their rock is not like our rock. Even our enemies themselves being judges. Yung rock ng mga wicked people, hindi kagaya ng rock natin. Yung rock natin si Almighty Father. Yung rock ng mga evil people,
Kunya-kunyarian lang yon. Even our enemies themselves being judges. For their vine is the vine of Sodom, and the fields of Gomorrah. Yun ang kanilang vine. Ano yung Sodom and Gomorrah? Wickedness. Doon, meron na rin doon, alphabet genders nung time ng Sodom and Gomorrah. So, nung may visitors na angels, si Lot, halos gibain ang bahay ni Lot para lang ilabas yung dalawang angel at tatabihan ng mga lalaki ng Sodom and Gomorrah. Bakit gusto ng mga Sodom and Gomorrah yung dalawang angel? Magaganda kasi yung mga angel na lalaki. Ano yun? Pag angel, wala silang gender, okay? Pero magaganda yung kanilang facade. Kasi nga, holy, righteous. Pag tayo ay na kay Almighty Father, maganda ang itsura natin. Maganda ang itsura ng tingin ng tao sa atin. Pag tayo ay na kay Almighty Father, si Jesus Christ, He is beautiful. Iba ang mukha ni Jesus when He was in this world at iba yung mukha niya when He rose after 3 days. Si Jesus Christ, yung parang hindi niya pinapakita yung kanyang tunay na katauhan para yung mga tao doon malalaman kung talagang yung tao ay gusto siya o hindi. Kasi pag ang tao maganda, gusto nila, dito ako associated sa maganda. Pero si Jesus, simple ang kanyang mukha, hindi siya lingunin. Sinadya yun, design yun. Para hindi makita ang kanyang physical appearance, para hindi yun maging kanyang charm, kundi ang maging kanyang power ay si Almighty Father. So, nung nabuhay si Jesus after 3 days, iba na ang itsura niya. Kaya hindi siya nakilala ng kanyang mga disciples, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles. Hindi sila nagsasalita yung mga disciples and apostles. Kasi ibang mukha ni Jesus Christ. He's beautiful. Ganun ang itsura ng mga angels. Kaya dito sa Sodom and Gomorrah, it's wickedness. Nakita nila maganda yung dalawang angels, no? Pero hindi babae yun, ha? Walang gender ang angels. Walang sexual orientation. Hindi yun sinasabing non-binary. Walang ganon, ano? Talagang, yun talaga ang design ni Almighty Father sa kanila, ha? For their vine is of the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah. Their grapes are grapes of gall. Pag sinasabing grapes of gall, apdo. Their clusters are bitter, mapait, apdo. Hindi maganda ang tubo. Hindi maganda ang mga fruits. Parang poison, toxin. Their wine is the poison of serpents and the cruel venom of cobras. Nakakamatay. Is this not laid up in store with me, sealed up among my treasures? Sabi ni Almighty Father. Si Almighty Father, He owns us and He can do whatever He wants with us. Pero, kahit ganon, nire-respeto tayo ni Almighty Father. May respeto siya sa atin. Kasi, our Father also demands respect and love. Treasure niya tayo. Kahit ano pang itsura natin dito sa mundo. Itsura ko treasure ako ni Almighty Father. Kayo rin, treasure din kayo ni Almighty Father kahit nakulubot na tayo. Kahit marami tayong insecurities, marami tayong wickedness na nagawa sa mundo na to, treasure tayo ni Almighty Father. Maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ.
Verse 35, vengeance is mine and recompense. Their foot shall slip in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. Ang vengeance, ang ganti ay na kay Almighty Father. Siya ang gaganti. Siya ang kukuha ng compensation. Darating ang panahon na yung mga wicked people, they will slip in due time. Madudulas sila. Magkakasala sila. Magiging malala ang kanilang gagawin. For the day of calamity is at hand. Malapit na yung calamity. And the things to come hasten upon them. Papalapit na. For the Lord will judge His people and have compassion on His servants. Yung people, i-judge the Almighty Father. Pero yung kanyang mga servants, kakaawaan niya. If we consider ourselves as servants of the Almighty Father, kakaawaan niya tayo. Paano bang servant? We serve the Almighty Father by having faith in Him and doing the work. What's doing the work? It's obeying His commands, His statutes. When He sees that their power is gone and there is no one remaining, bond or free, He will say, where are their gods, the rock in which they sought refuge? Pag nakita na ng Almighty Father na mahina na yung mga tao, wala nang lakas, wala nang arrogance, sometimes may mga tao may sakit na, ngayon tatanong na, asan ang Diyos nyo ngayon na may pinagmamalaki ninyo? Yung pinanghahawakan ninyo ng mga false idols, asa namin, itulong ba sa inyo? Verse 38, who ate the fat of their sacrifices and drank the wine of their drink offering, let them rise and help you and be your refuge. Yung mga ino-offera ninyo na mga pagkain, dinadala nyo ng pagkain pag kailan ba nagdadala ng pagkain? Nagdadala ng pagkain, no? Yung customs and tradition ninyo, November 1, nagdadala kayo ng pagkain sa sementeryo, dumi-dumi ng sementeryo, nagdadala kayo ng pagkain doon. Bibigyan kayo ng bulaklak, kandila, nagdadasal kayo, binibigyan nyo ng oras, panahon. Ang investment natin, dapat si Almighty Father, sa Kanya natin ibigay ang ating oras at panahon. Yun ang investment, real investment, na merong return of investment. Ano yung return of investment kay Almighty Father? Malaki. It's for all eternity. Gaya na nabanggit ko dati, dito lang sa mundo na ito, mabubuhay tayo ng 120 years maximum. Pero kay Almighty Father, it's for all eternity. So, binibigyan niya tayo ng time, 120 years dito sa mundo. Sa 120 years na yon, sapat na yon para makita ni Almighty Father who are His. Ngayon sabi ni Almighty Father, yung mga pinaglilingkuran ninyo ng mga false idols, sige nga, silang tumulong sa inyo. Kayong lugmo kayo ngayon, di ba? Humingi kayong tulong doon. Hindi kayo tutulungan ng mga yon. Hindi gumagalaw eh. Hindi nga naglalakad eh. Hindi wala ngang paa eh. Yung paa, korting ano lang, semento, bakal, kahoy. Tapos bibisikan lang ng kandila. Bibisikan lang ng tubig. O yan, pwede yun ang sambahin yan. Bibisikan na ng tubig yan. Nagagawa pa kayo sa tubig, ang dumi-dumi ng tubig. Ay, kakaukaw nyo yung kamay nyo doon. Tingnan nyo, i-check nyo sa microscope. Puro bakterya. Buti kung bakterya lang, mga parasite, mga flukes. Ay ba, nagkamot ng kilikili, na tas isasawsaw mo yung kamay mo doon. O, may naisip yun. Tapos yung iba, di ba, ay, tubig to, tapos ginaganon-ganon po sa katawan. Tapos yung glass, no, may usong pneumonia ngayon. Pinupunasan nyo yung glass, tapos ipapahid nyo ngayon sa sarili ninyo. Tapos ibang tao naman, suminga. Ipinahid sa glass yung singa niya.
O nagkamot sa kung saang parte ng katawan, nagkamot, tapos pinahid dun sa glass, tapos kayo naman, hayayakapin ninyo, halikan ninyo. O saan, ano nangyari? Dumi. Tapos magtataka kayo, bakit kayo nagkakasakit? So kung yun ang Diyos nyo, sige, yun ang lapitan nyo para gumaling kayo. Verse 39, now see that I, even I, am He, and there is no God besides me. Wala na iba pang Diyos kundi si Almighty Father. Kaya siya ang ating tatawagin. Ha? Natatawa talaga ako yung nagtitwist ng, hindi, yung Ark of the Covenant naman, di ba? Inikot yung Jericho, o dadadaling Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, utos ni Almighty Father yun. Yung Ark of the Covenant, si Almighty Father mismo ang nagsulat nung Ten Commandments. Si Almighty Father mismo nagbigay ng mana. Si Almighty Father mismo ang nagpabulaklak ng staff ni Aaron. Gawa yun sa ginto, gawa yun sa holy yun, ha? Holy yun. Huwag niyong ihalin tulad yung gawa ninyo sa gawa ni Almighty Father. Hindi yan ipinag-uutos ni Almighty Father yung ginagawa ninyo. Ha? Yung Ark of the Covenant, ipinag-uutos ni Almighty Father yon. Nakalagay sa Bible, di ba? Huwag niyong gagawin ang mga bagay na hindi ko pinag-uutos sa inyo. O tas binawasan ninyo yung Ten Commandments. Ang galing ninyo, di ba? Si Almighty Father, He's powerful. Hindi siya gawa sa kahoy, simento, bakal, ginto. Kahit pag ginto yan eh. Kahit si Jesus Christ, hindi nyo pwedeng ilagay sa papel. Inilalagay niya sa papel si Jesus Christ. Napakanipis ng papel na yun. Hindi, makapal yung papel na yun. O kahit na makapal yung papel na yun, hindi yung picture ni Jesus Christ. Hindi na gumagawa ng milagro yung picture ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang gumagawa ng milagro. Hindi yung papel, ay wag mo sirain yung papel, mukha ni Jesus yan. Hindi yan mukha ni Jesus, si Cesar Borges yan, na illegitimate son ng isang pope. Ha? Si Cesar Borges, illegitimate son ng isang pope. Ano nga sabi? May mga tao na nagbabawal kayo na ikasal, na bawal daw ang magpakasal. Yung mga tao na yon ay mga hypocritical liars. Huh? So ano ngayon, yung si Cesar Borges, yung tatay niya, illegitimate son siya kasi nga yung pope na yon, hindi siya pwedeng mag-asawa pero nag-asawa siya, may tinabihan siya na babae. O kasalanan yon. Hypocritical liars. Demonic teachings. Ha? Nakalagay mismo yung demonic teachings eh. Sino ba kausap ko? Kausap ko sa sarili ko. First Timothy chapter 4, verse 1 to 2. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lie in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. Bakit? Anong ginawa nila? Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Pinagbabawalan mag-asawa. Ano nangyari? Nagkaroon ng illegitimate son ngayon si Cesar Borges na isang pope. Hypocritical liars. Binabawalan pa kayo kumain ng meat. Bakit? Tuwing Friday, munggo, nagkaroon pa kayo ng uric acid. Uric acid ninyo. Si Almighty Father, gusto niya kumain yung mga tao ng meat. Sige, kain kayo ng meat. O kaya mag-alaga kayo ng animals para hindi nyo na tatandaan yun.
Walang pinagbabawal ng pagkain si Almighty Father, si Jesus Christ. Nung time na ni Jesus Christ, sige, kainin nyo na yung kainin ninyo ang gusto nyo kainin. Pwede na kumain ng puset, seafood. Sige, kainin na ninyo. Dahil hindi na kayo mamamatay. Mabubuhay na kayo. Bakit? Si Jesus Christ, He is alive. Therefore, we will also live if we have Jesus in our hearts. Balik tayo dito, ha? Sino kausap? Now see that I, even I am He, and there is no God besides me. I kill and I make alive. Pumapatay ako at bubuhay din ako. Sabi ni Almighty Father. I wound and I heal. Nanunugat ako. Sinusugatan ko ang mga tao. At pinagagaling ko sila. Bakit? Dahil mahal ni Almighty Father ang mga tao. Nor is there any who can deliver from my hand. Walang tanggal sila. Hindi nila makokontrol si Almighty Father. Pag nag-decide si Almighty Father, nag-decide siya. Because He is God. Verse 40, for I raise my hand to heaven and say, as I live forever. Si Almighty Father, He lives forever. For I raise my hand to heaven, nag-promise si Almighty Father sa sarili niya. Because He lives forever. If I whet my glittering sword, kung si Almighty Father, tinatasahan niya, or ano yung tasa? Yung sword. Pinapatulis niya yung sword, pinapatalim niya yung sword, and my hand takes hold on judgment. I will render vengeance to my enemies and repay those who hate me. Merong mga taong galit kay Almighty Father. And up to now, there are people who hate the Almighty God. They hate Jesus. Pinagtatawanan lang. They mock the Almighty Father. They mock the King of Kings and Lord of Lords. At the Almighty Father will seek vengeance. He will render vengeance to His enemies. So nagkasakit pa itong si Perez Hilton para lang makilala niya si Almighty Father, makabalik siya kay Almighty Father. Nagkasakit pa itong si Maria Sophia Love para lang makabalik kay Almighty Father. Iantayin pa ba natin yun na magkasakit tayo? Para ma-open ang mind natin that the Almighty Father is truly God and so is Jesus Christ. Antayin pa ba natin yun? I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives from the heads of the leaders of the enemy. Rejoice, O Gentiles, with His people. Sa ibang version, rejoice, O Gentiles, with His people, and let all gods or angels worship Him. For He will avenge the blood of His servants and render vengeance to His adversaries. He will provide atonement for His land and His people. So kung may mga taong galit sa atin, they detest us, they abhor us, they loathe us, may justice. Si Almighty Father magbibigay ng justice. And we will give everything to our Father. Kahit ayaw natin na magbigay ng justice si Almighty Father for those people, hindi natin mapipigil si Almighty Father. Dahil mahal niya tayo, tayong kanyang mga servants. Pati sa kanyang mga kaaway, may kaaway si Almighty Father. Mga tao, meron. Mga tao. May mga taong gumagawa ng wickedness, mga disobedient, mga ayaw maniwala kay Almighty Father.
Maraming mga katuruan na wala naman sa Bible. Yun ang mga adversaries ng Almighty Father. He'll provide atonement for His land and His people. At magkakaroon ng papatawarin yung Almighty Father ang lupain at ang kanyang mga tao. Verse 44, So Moses came with Joshua the son of Nun and spoke all the words of this song in the hearing of the people. Binasa sinulat ni Moses and then binasa niya sa lahat ng tao. Kasama si Joshua. Moses finished speaking all these words to all Israel. Sobrang daming tao, pero paano naririnig ng mga tao si Moses? Kasi nga may echo, umaalingaw-ngaw, malakas ang boses, hindi na kailangan ng microphone. Dahil powerful si Almighty Father, kahit mahina ang boses ni Moses, dinig ng mga tao yon. Hindi na kailangan pa ng, ano nga ba yon? Yung microphone, yung mga sound system. Verse 46, and he said to them, Set your hearts on all the words which I testify among you today. Ibuhos ko yung puso ninyo dun sa mga salita na sinabi ko sa inyo. Sabi ni Moses, parting words niya. Which you shall command your children to be careful to observe all the laws of this, all the words of this law. Observe. Careful to observe. Gawin. I-practice yung law. Dahil pag na-practice natin ang law, magiging ugali na natin yon. Ha? Una, practice muna. Pagka-practice, magiging moral value mo na yon. Pagka gano'n, magiging after nun, magiging kasama na sa utak at puso mo, nakatatak na sa pagkatao mo, ang goodness and graciousness the Almighty Father. Verse 47, For it is not a vain or futile thing for you because it is your life. Buhay mo yan. Kaya, kung mahal mo ang buhay mo, sundin ang pinagutos ni Almighty Father. Because it is for our own good. Hindi para sa ibang tao, para sa sarili natin. Dahil tayo, harap-harap tayo, isa-isa tayong haharap kay Almighty Father. Hindi tayo by group. Ay, dito yung group niya, no? Pasok. Hindi by group, ha? Hindi by family. Hindi. Tatay ko, si nanay ko, yung mga kapatid ko mababait ho yan. Isama nyo na ako. Hindi yun damay-damay. Isa tayong haharap kay Almighty Father. Nung pinanganak tayo sa mundo na to, isa-isa tayong pinanganak. Isa-isa tayong flames of fire. Kaya isa-isa rin tayong haharap kay Almighty Father. Ano bang ginawa mo sa mundo, anak? Nag-invest ka ba sa akin, anak? Oh, nakakahiya, di ba? Yung ibang mga tao, yes Lord, nag-invest ako sa iyo. Marami akong binigyan mga pagkain ng mga tao. Marami akong binigyan ng pera. Nagpatayo ako ng magandang simbahan sa inyo, congregation, air condition yun. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang investment na gusto ni Almighty Father ay yung faith natin sa Kanya. And kung may faith tayo sa Kanya, resulta ng faith natin ay yung gawa natin. Gusto niyo Almighty Father din makita sa atin na mahal natin siya at sinusunod natin ang Kanyang mga pinag-uutos na mahalin natin siya. Dahil pag mahal natin ang tatay natin, kaya natin gawin lahat ng mga magagandang bagay sa kapwa-tao natin. Kasama sa kapwa-tao natin, ang pamilya or mga immediate family, extended family, relatives, extended family, yun kapitbahay, lahat ng tao sa buong mundo, neighbor natin.
para sa ating kapakanan ito. Kaya tayo tinuturuan ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, masaya siya na ibigay sa atin lahat-lahat ng magagandang bagay for all eternity. Kaya niya tayo tinuturuan. And by this word, you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. Para umaba ang buhay ninyo, maging abundant kayo, maging masaya kayo, maging peaceful, pure bliss, joyful, contented. Verse 48. Then the Lord spoke to Moses that very same day, saying, Go up this mountain of the Abarim, Mount Nebo, which is in the land of Moab. Land of Moab, no? Anak ni Lot si Moab. Dapat hindi nila conquer ang Moab, but then the Moabites were so afraid of the Israelites that they instigated to make war against the Israelites. Kaya, nakuha nila yung land of Moab na sakop na ng time na to, binigay kay Reubenites, Gadites, and half the tribe of Manasseh. So, mamamatay si Moses sa mountain of Abarim, sa Mount Nebo, na nasa land of Moab, across from Jericho. Hindi pa makakatawid ng Jericho, hindi siya makakapunta ng land flowing with milk and honey. Doon lang siya naka-stay sa land ng Reubenites, Gadites, and half the tribe of Manasseh. Pero yung across the Jordan River, hindi siya makakapasok doon, si Moses. Across from Jericho, view the land of Canaan. Tingnan mo lang, sabi ni Almighty Father, view the land of Canaan, tingnan mo lang. Pero hindi ka makakapasok dyan, makikita mo lang. Which I give to the children of Israel as a possession. Ibigay ko yan sa mga anak ko, sabi ni Almighty Father. So kung ititignan natin sa mapa, kung nasaan ng Israel, nasa Middle East. No? East kasi ha? Ano yung East? Right. Right side. At bang, naka-mirror kasi yung camera. So, ang right side sa akin ay dito. No? So, kung titignan natin yung ano ba yung chart natin na ginawa? Yung tribe of Judah nasa Middle East. At kung titignan natin yung mapa ng world from the top, ha? From the top, hindi yung pag-ganon. Iba kasi yung mapa ngayon na ginagamit ng mga tao, ha? Yung pag-ganon, yung palapad. From the top, from the top yung tignan yung mapa, hindi dito, no? Pag-ganon ang tingin nyo sa mapa. Middle East, doon. Ang Israel, nasa right side. Bakit? Right hand side, Israel. Yun ang binigay ng lupa ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Merong Sea of Galilee, merong Jordan River, merong Mediterranean Sea. So, meron silang mga fruits, vegetation, meron silang places for their flocks and herds. Magandang lugar. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Sakto lang. Verse 50, no? Ito na si Moses, and die on the mountain which you ascend, and be gathered to your people, just as Aaron your brother died on Mount Hor, and was gathered to his people. Doon ka mamamatay, Moses. Hindi na natakot si Moses. Bakit? Nakita na niya si Almighty Father eh. Nakita niya yung gloriousness ni Almighty Father. Si Aaron, hindi na rin natakot. Kasi alam nila powerful si Almighty Father. Ang gusto lang, hiling lang sana ni Moses, makarating dun sa land flowing with milk and honey. Hindi na siya pinayagan ni Almighty Father. Ibinigay na yung ibang, yung pwesto na yon kay
Joshua na mahatiin na si Almighty Father, He parted the Jordan River para hindi masabi ng tao na ang naghahati ng river or ng sea ay si Moses. Dahil baka sambahin ng mga tao si Moses, no? Verse 51, bakit hindi makakarating si Moses? At inalaw ito ni Almighty Father na mangyari na magkasala si Moses para hindi siya makarating sa land flowing with milk and honey. Verse 51, because you trespass against me, nagkaroon ka ng kasalanan sa akin. Among the children of Israel, at the waters of Meribah Kadesh, or contention at Kadesh, in the wilderness of Zin, because you did not hallow me in the midst of the children of Israel. Kasi nung time na yun, walang water ang mga Israelites, nauuhaw sila. Nakalimutan ni Moses, napasalamatan si Almighty Father bago niya itap yung rock na may lalabas na tubig. Inalaw ni Almighty Father na makalimutan yun ni Moses. Nang sa ganoon, hindi maging arrogant si Moses. Hinahayaan tayo ni Almighty Father na magkasala. Hindi niya tayo gusto magkasala, pero He allows it to happen. Dahil may purpose yun to humble us. Wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Walang perfect sa atin. Kaya lang tayo naging maganda sa paningin ni Almighty Father. It's because of Jesus Christ, the Son of God, Son of Man. Dahil ang tao, may tendency talaga maging mayabang. Kaya, pag nakikita ni Almighty Father na yumayabang ang tao, binababa niya. No? Binababa niya, hinahumble niya yung tao. Kaya, nagkasala rito si Moses. Nangyari yun, inalaw na rin ni Almighty Father para hindi na rin makapasok si Moses. Dahil nga, mas marami pa siyang magiging kasalanan. Dahil pagpasok niya sa Israel, isipin ni Moses, kung di dahil sa akin, hindi kayo makakapasok dito. Hindi na nagkasala si Moses. Arrogant. At yung mga tao naman, ay, sambay natin si Moses. O, di ba? Kaya, inalaw ni Almighty Father na hindi makapasok si Moses sa land flowing with milk and honey or land of Canaan. Dahil baka kunin ni Moses ang credit. Verse 52, the last verse of Deuteronomy chapter 32. Yet you shall see the land before you. Pero makikita mo naman yung land, sabi ni Almighty Father. Kasi excited din si Moses. Pero makikita mo yung land, yung excitement mo. Diyan na lang yan, makikita mo na yung land. Mas may maganda pang land or maganda ka pang lugar na pupuntahan, Moses. Parang yun. Maganda yung land na yan, pero Moses, may mas maganda pang land akong idadalhin sa'yo. Dun ka, hindi ka diyan. Yet you shall see the land before you, though you shall not go there, into the land which I am giving to the children of Israel. Ang totoo nga naman, mas maganda yung land or yung place na pupuntahan ni Moses kaysa naman mapunta dito siya sa land ng Canaan. Doon na sa heavenly place ni Almighty Father. Dahil mahal ni Almighty Father si Moses, ayaw niya magkasala si Moses. Deuteronomy chapter 33. Dito sa Deuteronomy chapter 33, ito yung final blessing ni Moses para sa Israelites. Now, this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death, bago siya mamatay. And he said, the Lord came from Sinai, inalala ni Moses, and dawned on them from Seir. He shone forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From your right hand came a fiery law for them. Sino yung 10,000s of saints? And he came with 10,000s of saints. From his right hand came a fiery law for them.
Yung mga saints, sino ba itong mga saints na to? Hindi ito yung mga santo na may religion na marami silang santo. Hindi yon. He came with 10,000s of saints. Ang tao, ang kaluluwa ng tao, pag bumalik na kay Almighty Father, heavenly beings na, yung soul, considered as saints yon. And from the right hand of the Almighty Father, ang daladala niya ay ang kanyang law. Bakit? Yes, He loves the people. All His saints are in your hand. They sit down at your feet. Everyone receives your words. Mahal ni Almighty Father ang mga tao. Kaya niya pinaparusahan. Yung mga tao, pinaparusahan nila ang kanilang mga anak para matuto at hindi ulit gawin ang mga wickedness. Ganon din si Almighty Father. For people to learn lessons, not to do wickedness again. Pero mahal ni Almighty Father ang mga tao. Si Almighty Father, hindi niya tayo pababayaan. As long as willing tayo magpasakop sa tatay natin. Dito sa mundo, marami tayong trials and tribulations, maraming tests. Ginagawa ni Almighty Father yon to refine. As silver is refined, tested as gold is tested. Kailangan ng quality control. Masusing quality control. Dahil 1/3 of the total population of the world since the world began, yun ang makakabalik kay Almighty Father. Kapalit ng mga fallen angels. Ilan ang fallen angels na sumama kay Lucifer? 1/3 of the angels sumama kay Lucifer, naging fallen angels. Ngayon, kailangan may mapalitan yon. Sino ngayon ang papalit? Tayo. Kaya si Lucifer, galit siya sa atin. Ini-encourage niya tayo or inaano niya tayo, dinudumihan niya tayo, gusto niya tayong hakutin para sa kanya. Dahil pag nahakot niya tayo, nalulungkot si Almighty Father, nababawasan ng kanyang mga anak. Akala ng mga wicked people, o yung mga sumasamba kay Lucifer, akala nila kakampi nila si Lucifer. Hindi nila alam pagdating doon sa impyerno, wala na silang value, hindi na sila papansinin. Sinungaling si Lucifer. Sino ang mapagmahal? Yung tatay natin. Full of mercy and grace. Mapagpatawad. Faithful and just. And He fulfills all His promises. He will never leave us nor forsake us. Thank you, and God loves us all so much.